Bagamat walang dapat ikabahala, hinimok ng Department of Health ang publiko na mas magdoble ingat sa kalusugan ngayong holiday season dahil hindi lamang COVID-19 ang dapat bantayan kundi maging ang ilan pang influenza-like illnesses. Ang setlo ng balita mula kay Mark Fetalco, live. Angelique, pinawi ng Department of Health ang pangamba ng publiko sa harap ng nakitang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, ang pagtaas ay dahil aniya sa paglabas ng maraming tao lalo ngayong papalapit na ang holiday season. May 3 ospital aniya ang tumaas ang COVID hospitalization rate pero agad nilinaw ng kalihim na ito ay dahil sa pagbabawas ng kamang nakalaan para sa COVID-19. Dagdag ni Secretary Herbosa, ang COVID-19 ay isa na lang sa maraming sakit na nagdudulot ng acute respiratory infections na minomonitor ng DOH. Bukod dito, kailangan din aniyang bantayan ang ibang sakit gaya ng influenza-like illness. As of December 2, nakapagtala ang DOH ng mahigit 193,000 cases ng ILI, 33% na mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Tiniyak naman ng DOH na may nakahanda silang contingency plan sakaling muling magkaroon ng COVID-19 surge sa bansa. We shouldn't be worried about COVID-19 anymore because according to our infectious disease experts, the most recent variants of interest are just like the common colds and cough, no? Common colds and flu. Ano lang siya, upper respiratory infection. Unlike yung earlier variety na nagkakaroon ng severe pneumonia and they die in the ICU. Now, that doesn't mean hindi siya dangerous because even common colds and cough or acute respiratory infection ay pwedeng maging masama sa isang taong elderly na mahina ang immune system, sa isang taong may bata pero madaming comorbidity, may iba siyang sakit. Samantala, Angelique, ngayong kaliwat kanan ang mga handaan at mga pagtitipon, nagpaalala ang Department of Health sa publiko na iwasan yung mga maalat, mga matatamis at matatabang pagkain at magsuot ng face mask at kung may sintomas ay maiging manatili na lamang sa bahay para magkaroon ng ligtas at healthy na Pasko. Angelique. Yes, okay, Mark. May mga ospital na nagpanukala at actually kanila pong pinalabas ang mga kautusan na kapag may bibisita o merong i-confine, dapat naka-face mask na sila. At hindi yung ordinary face mask, pero yung talagang mas malakas, yung screening power. Meron bang ganyang plano? Nakikita ng DOH ang hakbang na yan? Are we moving towards that para sa mga public places? Tama ka, Angelica. Sa ngayon, ayon sa DOH, ay minimal pa lang naman o slight yung nakikitang pagtaas sa COVID-19 cases. Ngayon, kung magpatupad man ng mga mandatory na pagsusuot o ibalik yung mandatory na pagsusuot ng face mask sa mga ospital, ito ay bilang proteksyon na rin sa mga pumapasok sa loob ng ospital. Pero sa tanong mo, Angelica, kung plano ba ng DOH na ibalik ito sa mga pampublikong sakyan, sa mga pampublikong lugar, sa ngayon ay hindi pa yan nakikita ng Department of Health. Angelica. Okay, maraming salamat, Mark Fetalco.